Sa nakaraan, nakita natin ang malakas na atake na gagawin ni Huang Po sa ating bida. Kaya dahil dito ay napaisip na lang si Zhou Fan na mukhang kailangan na niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas. Ngunit bago pa man niya magawa ang bagay na ito ay bigla namang dumating ang ibang mga Elder at Tower Master. Ang mga ito ay agad na ring umatake gamit ang kanilang mga teknik. Nagulat naman ang dalawa dahil sa biglaang pagdating ng mga ito, ang malala pa ay napansin din ni Huang Po na ang atake ng mga ito ay papunta na sa kanyang direksyon. Isang malakas na pagsabog rin ang naging resulta ng mga atake na ito na siyang kumalat sa buong paligid. Agad naman na bumaba ang mga Elder at Tower Master upang protektahan ang dalawa. Ngunit bigla namang silang nagulat nang makita nila na parang hindi man lang napinsala si Huang Po sa mga atake nila. Ang malala pa ay ginamit na nila ang kanilang signature na atake at ang mga ito ay parte ng 4 na Great Martial Techniques ngunit hindi man lang ito nakagawa ng sugat sa katawan ng ikalawang Young Master. Kaya nasabi na lang ng dalawang Elder na talagang kakaiba ang Golden Body Tyrant Art ng Regent State dahil sa kakayahan nitong palakasin ang katawan nila. Nasabi rin nila na tama nga ang kanilang hula na ang teknik na ito ay ang pinakamalakas na martial technique sa buong 7 pamilya. Bigla namang dumating ang ibang kasamahan ng ikalawang Young Master kaya nagulat na lang ang lahat nang makita nila ito. Ang mga ito ay agad na tumabi sa kanilang ikalawang Young Master at ang mga ito ay naghanda na sa maaaring laban na maganap. Napatawa naman si Elder Yan at kanyang sinabihan ang mga Elder na talagang matatapang ang mga ito dahil sa mga ginawa nilang paglaban sa ikalawang Young Master ng Regent State. Sinabihan rin niya ang mga ito na kung nais pa nilang lumaban ay siya na ang kakalaban sa kanila. Naging seryoso naman ang ibang Elder na kasama niya dahil kung talagang nais ngang magpatuloy ng mga ito sa paglaban ay mapipilitan rin silang sumali sa laban na ito. Kaya lumabas na lang ang mga pawis ng mga ito dahil maaaring magdulot ng digmaan ang away na ito sa kanilang mga pamilya. Bigla namang nangamba sina Elder Jiu at Elder Ba dahil parang nais nang sumama sa laban ng mga ibang Elder. Naisip rin nila na kahit si Wan Pu pa lang ay magiging mahirap na para sa kanila ang matalo ito. Kaya kung sasali pa ang 3 Elder na ito at ang kanyang mga bantay ay tiyak na sila ang mapapahamak. Ang malala pa ay nandito rin si Elder Yan na siyang nagtataglay ng matinding lason na maaaring makapatay sa kanila. Kaya nasabi na lang nila na hindi ito magiging maganda para sa kanilang panig. Bigla namang nagsalita si Huang Po at kanyang inutusan si Chu Chu na kailangan niyang pag-isipan muli ang kanyang desisyon. Tinanong rin niya ito kung talaga bang pinipili niya ang Song Yu na ito kumpara sa kanya. Naging seryoso naman si Chu Chu nang marinig ito at tiningnan niya rin ang ating bida. Pagkatapos nito ay agad niyang sinabi na tama nga ang sinabi niya dahil mas pinipili niya si Song Yu kaysa sa kanya. Sinabi rin niya na sa lahat ng mga desisyon niya, ito na ang pinakamadali. Nainis naman dito si Huang Po ngunit wala na rin siyang nagawa pa. Sinabi rin niya na tatanggapin niya ang desisyon niya ngayon at hindi na niya ipagpapatuloy pa ang laban na ito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis ay sinabihan niya ang dalawa na sana ay hindi sila magkaroon ng magandang hinaharap. Agad niya rin na inutusan ng ibang Elder na kailangan na nilang umalis. Sinabihan rin niya ang ating bida na tandaan niya ang kanyang sasabihin sa kanya. Tumawa si Huang Po at kanyang sinabi na kahit na maging parte man siya ng pamilya na ito, walang sino man ang talagang totoong lalaki na naging parte ng pamilya na ito. Ang dahilan lamang kung bakit siya nandito ay upang ipagpatuloy ang linya ng pamilya ng sect na ito. Sa madaling salita, isa lamang siyang kagamitan. Naging seryoso naman si Zhou Fan at kanyang sinabi na meron silang isang tunay na lalaki sa sect na ito. Ito ay walang iba kundi si Chu Qingtian. Nagsaad rin siya na kahit tanga nga ang ginawa ng bata na ito, masasabi pa rin nila na isa siyang tunay na lalaki dahil sa mga nagawa niya para sa pamilya na ito. Naisip rin ni Zhou Fan na hindi karapat-dapat ang nangyari kay Qingtian matapos niyang magsakripisyo ng ilang taon bilang spy ng kanilang pamilya. Kaya kahit na namatay siya sa kamay ng kanyang sariling sect, masasabi niya na nakakamangha ang bata na ito. Tumawa naman si Huang Pu at kanyang sinabi na talagang tanga si Qingtian na ito, dahil mas mabuti pang naging normal na tao na lamang siya kaysa mamatay sa pamilya na ito nang walang dahilan. Pagkatapos nito ay agad nang umalis si Huang Pu. Bigla namang nagsalita si Elder Yan at kanyang nasabi na bilang master ni Qingtian noon ng ilang taon, masasabi niya na talagang talentado nga ang bata na ito pagdating sa paggawa ng gamot. Ngunit nasabi niya rin na talagang mayabang ang bata na ito dahil inakala niya na mas magiging maganda ang kanyang sakripisyo upang makuha lamang ang antidote para sa mga taong ito. Sinabi rin niya na ang pamilya na ito ay mga tanga at hindi karapat-dapat ang mga ito na maligtas sa kanilang pagkawasak.
Tumawa rin ng malakas si Elder Yan at kanyang sinabi na ang mundo na ito ay pinamumunuan ng mga lalaki lamang. Kaya kung sino man ang mga naniniwala na kayang maging pinuno ng mga babae ay mga tanga lamang at ang mga ito ay karapat-dapat na mamatay. Naglakad na rin palayo si Elder Yan at kanyang sinabi na talagang hindi na maiiwasan ng mga ito ang pagkawasak ng kanilang sariling pamilya. Nagalit naman si Elder Jiu kay Elder Yan nang marinig niya ang pagyayabang ng kumag na ito. Tiningnan rin niya si Chuchu at napansin niya ang matinding galit sa mukha nito. Kaya napabuntong hininga na lamang siya dahil mukhang hindi lang physical ang naging sugat ni Chuchu, pati na rin pala ang puso nito. Agad rin niyang tinanong si Joe Fan kung natanong na ba niya si Chuchu tungkol sa alyansa na nais niyang itatag sa pagitan ng mga pamilya nila. Agad naman na nagsaad si Joe Fan na hindi na nila kailangan ng alyansa na ito. Sinabi rin niya na wala na siyang pakialam pa sa alyansa na ito kaya dapat ay sila na ang bahala dito. Sa ngayon, ang kailangan lamang niyang gawin ay siguraduhin na matalo ang Huangpu na ito. Galit na sinabi rin ni Joe Fan na tuturuan niya ang mayabang na ito ng leksyon sa kompetisyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin ang grupo ni Huangpu sa tore kung saan sila namamalagi. Agad rin na nagtanong si Elder Yan kung bakit hinayaan na lang ng ikalawang Young Master ang mga ito. Dagdag pa niya na sa taglay nilang lakas ay kaya nilang mapatay ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap. Naging seryoso naman si Huangpu at kanyang tinawag na tanga si Elder. Nagsaad rin siya na alam niyang madali lamang patayin ang mga ito. Ngunit ang magiging kahihinatnan ng kanilang magiging laban ay tiyak na hindi magiging maganda dahil maaari itong magdulot ng digmaan sa gitna ng 7 pamilya. Sinabi rin niya na kahit manalo man sila sa digmaan na ito ay matatalo pa rin sila dahil maaaring gamitin ito ng Imperial Family laban sa kanila. Nagulat naman dito ang mga elder kaya ang mga ito ay napatanong kung ano ang ibig sabihin ng ikalawang Young Master. Nagsaad naman ang ikalawang Young Master na huwag nilang kalimutan na hindi lamang ang 7 families ang malakas na partido sa kanilang imperyo. Dapat nila laging tandaan na nandito pa ang 4 pillars ng imperyo at ang Imperial Family, kaya mahihirapan sila kung may mawala man na isang pamilya sa 7 noble families. Bigla namang natahimik ang mga elder dahil naiintindihan na nila ngayon kung ano ang plano ng Regent State. Kahit na si Elder Lin ay hindi makapaniwala na ganito pala kataas ang ambisyon ng Regent State, dahil nais nilang makuha ang matataas na posisyon na ito sa kanilang imperyo. Nagsaad rin ang ikalawang Young Master na hindi na nila kailangan pang kalabanin ng todo ang mga ito dahil hawak na nila ang Huayu Tower mismo. Kaya hindi na nila kailangan pang magmadali dahil kapag tuluyan na nilang nakuha ang autoridad ng Huayu Tower ay tiyak na mas magiging madali na lang para sa kanila na matalo ang Qianlong Pavilion at ang Jianhao Mansion. Tumawa rin ang ikalawang Young Master dahil nakikita na niya na talagang magiging matagumpay ang kanilang plano at tiyak na mawawasak nila ang 3 pamilya na ito nang walang kahirap-hirap. Pinuri naman ng 3 elder si Huangpu at kanilang nasabi na talagang isang henyo ang kanilang Young Master dahil sa magandang plano na ito. Mas natuwa rin ang ikalimang elder dahil talagang magiging katapusan na ng kanilang mortal na kalaban, ang Qianlong Pavilion dahil sa kinalaban ni Elder Jiu ang Regent State. Kaya magiging magandang balita ito para sa kanilang sect leader. Lumipas ang isang araw ay maagang nagising naman si Joe Fan. Naisip rin niya na kung hindi dahil sa pag-atake ni Huangpu sa kanila ay tiyak na patulog pa rin sila ngayon ni Chuchu na nakatira doon sa maliit na bahay na yun at nagpapanggap. Ngunit kahit na hindi man nangyari ang laban kahapon ay isang araw na rin lang naman ang natitira bago magsimula ang 100-pill competition kaya kailangan niya na ring maghanda. Nasabi rin niya na ang buhay na ginampanan niya para kay Chuchu ay hindi bagay sa katulad niyang Demon Cultivator. Bigla namang napatigil si Joe Fan sa kanyang pag-iisip nang makita niya ang pagdating ni Chuchu. Binati rin niya ito ngunit bigla na lang siya nitong hinayla gamit ang kanyang tela na siyang ikinagulat niya. Matapos ang ilang sandali na paglalakad ay narating na rin ng dalawa ang kanilang destinasyon. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya ang magkapatid na ito at si Dandan. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang ginagawa ng mga ito dito. Nagsaad naman si Chuchu na nakita na ni Joe Fan ang kanyang pamilya kaya kung susundin nila ang tradisyon ng kanilang pamilya ay oras na upang makita niya ang pamilya ng ating bida. Ngunit dahil malayo ang pamilya ni Joe Fan at hindi sila maaaring bumiyahe, kaibigan na lang muna niya ang kanyang kikitain. Pagkatapos nito ay agad na umalis ang dalawa. Bigla namang nagtaka si Dandan kung bakit kasama ng kanilang sect leader ang kanyang asawa. Ang dahilan kung bakit nandito si Dandan ay dahil sa utos ng kanyang master na dapat niyang dalhin ang magkapatid sa lugar na ito. Ngunit hindi niya inakala na makikita niya ang sect leader dito.
Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Lian Tianba dahil akala niya ay nais na silang patayin ng Huayu Tower ngunit ngayon ay mas lalong hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang kaibigan na hawak ang kamay ng sect leader. Kaya agad na niyang sinabihan ang kanyang kapatid na kailangan na niyang itigil ang pagkagusto niya sa ating bida dahil malabong matalo niya ang sect leader ng pamilya na ito. Nalungkot naman ang kapatid niya at kanyang sinabi na hindi niya inaasahan na mabibihag ni Song Yu ang puso ng sect leader. Kahit na si Dandan ay nahihirapan rin dahil ang karibal niya sa kanyang asawa ay ang sariling sect leader niya. Kaya ang mga ito ay napabuntong hininga na lang dahil talagang nakakabigla ang balita na ito. Matapos ang ilang sandali ay agad na nagpunta ang tatlo kung saan nakatira dati sila Joe Fan. Agad naman na binati ng sect leader ang mga ito at inutusan rin niya ang mga ito na maupo na sila. Nagulat naman si Tianba nang marinig ito ngunit agad na rin silang umupo dahil utos ito mismo ng sect leader. Napansin rin ni Tianba ang magandang relasyon ng dalawa na ito kaya napatanong na lang siya kung anong swerte kaya ang meron ng kaibigan niya kaya nakuha niya ang atensyon ng sect leader. Kahit na ang kapatid niya ay nalulungkot rin at kanyang nasabi na kumpara sa ganda ng sect leader, isa lamang siyang normal na bulaklak sa loob ng isang hardin. Nakita rin nila ang magandang pagtawa ng sect leader kaya mas lalong nalungkot na lang ang dalawang babae dahil talagang wala na silang pag-asa na manalo laban kay Chuchu. Matapos ang ilang sandali ay natapos na rin ang pagkain ng lahat, agad rin na sinabi ni Chuchu na dahil wala na silang sapat na oras ay oras na upang magpaalam sa kanila. Nagtaka naman si Joe Fan nang marinig ito dahil bukas pa naman magsisimula ang 100 pill competition. Kaya napatanong na lang siya kung bakit na siyang nagpapaalam ngayon. Hindi naman nakasagot dito si Chuchu at tinitigan lamang niya ang ating bida. Agad rin niyang hinawakan ang kamay ng ating bida at sinabi niya ito na sumunod sila sa kanya. Pagkatapos nito ay agad na ring umalis ang dalawa at sumunod na rin ang mga iba. Pagkatapos ng ilang sandali ay narating ng mga ito ang isang daanan. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya ang isang malaking karwahe at sa gilid nito ay ang mga malalakas na bantay ng pamilya ni Tianba. Kaya nagtaka na lang siya kung bakit nandito ang mga ito. Agad naman na sinabi ni Chuchu na kailangan na nilang umalis, inutusan rin niya ang ating bida na kailangan nilang umalis dito ngayong gabi at dapat ay hindi na sila kailanman babalik. Nagulat naman sila Joe Fan nang marinig ito dahil kahit sila ay hindi ito inaasahan. Nagtanong naman si Tianba kung ano ang nangyayari. Tinanong rin niya si Chuchu kung bakit pinapaalis na sila ng sect leader, kaya nagtaka na lang siya kung may mali ba silang nagawa. Agad naman na humingi ng paumanhin si Chuchu sa kanila at kanyang sinabi na wala silang nagawang mali, ngunit sinabi rin niya na kasalanan niya ang lahat ng ito bilang sect leader. Sinabi rin niya na ayaw niyang madamay ang mga ito sa gulo na maaaring mangyari sa kanilang pamilya, kaya kailangan nilang makinig sa kanya lalo pat ang kalaban nila ay si Huang Pu. Bigla namang nagulat at napaiyak si Tianba nang marinig niya na kalaban pala nila ang Regent State na siyang pinakamalakas na pamilya sa 7 pamilya. Kaya napatanong na lang siya kung paano nila naging kalaban ang mga ito. Agad naman na pinatahimik ni Joe Fan ang kaibigan niya at kanyang sinabihan ito na hindi pa naman namamatay ang kanilang pamilya kaya hindi nila kailangan matakot. Agad rin niyang sinabihan si Chuchu na kung anuman ang bagay na nais niyang gawin ay huwag niya itong ituloy dahil maaaring may ibang solusyon pa sila na maaaring makita. Hindi naman ito sinagot ni Chuchu, sa halip ay hinawakan niya ang mukha ng ating bida at kanyang sinabi na alam niya ang ginagawa niya. Sinabi rin niya na may mga bagay lamang siya na kailangan niya ang tulong ng ating bida. Nagtaka naman si Joe Fan kung ano naman kaya ang bagay na ito. Agad naman na nilapitan ni Chuchu si Dandan at hinawakan niya ang kamay nito. Nagulat naman si Dandan dahil hindi niya alam kung ano kaya ang nais gawin ng sect leader nila. Kahit na si Joe Fan ay nagtaka rin kung ano kaya ang nais gawin ni Chuchu. Agad naman na pinag-isa ni Chuchu ang kamay ng dalawa at kanyang inutusan ng ating bida na dapat niyang ingatan si Dandan mula ngayon dahil maaaring siya na lang ang matirang disciple ng kanilang sect. Nagulat naman si Dandan nang marinig niya ito dahil kahit siya ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kanilang sect leader. Pinigilan naman ni Chuchu ang dalawa sa pagsasalita at kanyang sinabi na ito ang huling kahilingan niya. Agad niya rin na binigay kay Dandan ang kanyang singsing at kanyang sinabi na kailangan niya itong gawin para sa kanya. Agad rin na sinabi ni Dandan na dapat dalhin ni Dandan ang singsing na ito sa pamilya ni Song Yu ngunit hindi nila maaaring buksan ang laman nito hanggat hindi sila nakakarating doon. Sinabi rin niya na mula ngayon ay dapat nang ingatan ni Dandan ang kanyang asawa at dapat ay huwag siyang maging pasaway sa kanya. Nagalit naman si Master Peony at kanyang sinabihan ang sect leader na wala na silang sapat na oras na natitira kaya kailangan ng umalis ng mga ito.
Dahil kung malaman ng mga kalaban nila ang balak nilang gawin ay tiyak na mapapahamak ang mga ito, at hindi sila makakatakas. Agad naman na tumakbo ang magkapatid sa karwahe upang umalis. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang nasabi na mukhang nais ni Chucho na maging ligtas si Dandan. Kaya nasabi niya na maaaring samahan niya muna ang mga ito sa paglalakbay at pag nakalayo na sila ay maaari siyang bumalik agad dito para makasali sa kompetisyon. Kaya agad nang sinabihan ni Joe Fan si Dandan na kailangan na nilang umalis ngayon. Pinaalahanan naman ni Master Peony ang ating bida na kailangan niyang ingatan ang kanyang disciple dahil kung hindi niya gagawin ito ay siya mismo ang papatay sa kanya. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig niya ito at kanyang sinabi na matanda na ang kanyang alaga kaya huwag na niyang alahanan pa ito. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang mga ito, ngunit bago pa man makalayo ay sinabi ni Joe Fan na kaya nang ipagtanggol ni Dandan ang sarili niya. Nainis naman dito ang Tower Master at kanyang nasabi na tama nga ang kanyang hinala na ang mga lalaki ay mga walang kwenta. Sinabi rin niya na talagang duwag ang Songyu na ito dahil nang marinig niyang kailangan niyang tumakas ay hindi man lang nagdalawang isip ang kumag na ito. Nagtanong naman si Kai Ching kung tama nga ba talaga ang desisyon ni Chucho na iwan sa kamay ng Songyu na ito ang responsibilidad ng kanilang sect. Hindi naman nakasagot dito si Chucho ngunit nasabi pa rin niya na hanggat ligtas ang mga ito ay magpapatuloy pa rin ang kanilang sect kahit mawala man sila. Lumabas rin ang mga luha sa mata ni Chucho at kanyang nasabi na wala na siyang masasabi pa dahil ito naman ang nais niyang lahat, ang ligtas na makatakas ang mga ito. Ngunit hindi pa rin mawala ang lungkot sa puso ni Chucho dahil natapos lang ng ganito ang kanilang kwento ni Songyu. Kaya kahit na mahirap itong tanggapin ay wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Agad na rin na sinabihan ni Chucho ang dalawa na kailangan na nilang bumalik sa tore, dahil bukas ay magsisimula na ang matinding laban nila na siyang magdedekta sa hinaharap ng kanilang sect. Naging tahimik naman ang dalawa dahil alam nila kung ano ang nararamdaman ni Chucho. Ngunit dahil hindi pwedeng magbago ang kanilang puso tungkol sa gagawin nila ay hindi na lang nagsalita ang mga ito at tuluyan ang umalis ang mga ito. Ngunit naisip naman ni Chucho na ito na ang huling pagkikita nilang dalawa ni Songyu. Kaya sana ay nagpakita man lang ng kaunting pag-aatubili na umalis si Songyu para sa kapakanan ng lahat ng mahalagang maliit na oras na ginugol nilang dalawa. Sa kabilang banda, naisip naman ni Joe Fan na kapag napaalis na niya si Dandan ng ligtas ay maaari na siyang bumalik sa tore. Ngunit nagtaka rin si Joe Fan kung bakit parang isang malungkot na huling paghihiwalay ang pinapakita ni Chucho kahit nababalik rin naman siya agad matapos niyang mahatid ang mga ito sa ligtas na lugar. Agad na rin na tinihil ni Joe Fan ang karwahe at kanyang naisip na sa ngayon ay 100 milya na ang layo nila sa Huayu Tower. Kaya sapat na ito upang maging ligtas ang mga ito, inutusan rin niya ang mga ito na maaari na silang magpatuloy sa paglalakbay dahil kailangan niya pang bumalik sa Huayu Tower. Nag-alala naman si Dandan at kanyang sinabihan ng ating bida kung itatapon lang ba niya ang lahat ng ginawa ng kanilang sect leader upang makatakas sila ng ligtas. Nagalit naman si Joe Fan at kanyang sinabihan si Dandan na huwag siya nitong tawagin na husband, sinabi rin niya na ito ang nais ipagawa ni Chucho sa kanya. Ang ihatid ang mga ito ng ligtas palayo sa Huayu Tower. Kaya muli niyang tinanong si Dandan kung hindi niya ba alam ang bagay na ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Dandan at kanyang sinabi na ang lahat ng ito ay ginawa ng kanilang sect leader para lang sa ating bida. Sinabi rin ni Dandan na nandito lamang siya dahil ito ang utos ng kanilang sect leader. Dagdag pa niya na asawa ng ating bida ang kanilang sect leader kaya masasabi nila na ito ang gusto ng kanilang sect leader na makatakas sila ng ligtas. Bigla namang nagulat si Joe Fan nang marinig niya na naging asawa niya si Chucho. Kaya tinanong niya si Dandan kung kailan pa niya naging asawa si Chucho. Bigla namang nagtanong si Tienba kung bakit sobrang tanga ng ating bida pagdating sa pag-ibig. Sinabi rin niya na ang pinakita nilang dalawa kanina na pagpapalagayang loob habang kumakain sila ay tiyak na relasyon ng isang mag-asawa. Ipinaliwanag rin ni Tienba na tulad ng sinabi kanina ng sect leader na kahapon ay pinakilala na niya ang kanyang pamilya kay Joe Fan at ngayon naman ay nakipagkita siya sa mga kaibigan ng ating bida. Ang bagay na ito ay ginagawa lamang ng isang bagong kasal ng magkasintahan, kaya talagang mag-asawa na silang dalawa. Bigla namang napagtanto ni Joe Fan na ito pala ang dahilan kung bakit siya dinala ni Chucho doon sa kuweba upang makita niya si Auntie Tao. Ngunit nasabi rin niya na akala niya ay nais lang ni Chucho na magpanggap siya bilang kapatid niya upang maalala niya ulit ang mga magagandang alaala niya. Kaya nainis na lang si Joe Fan dahil hindi niya agad ito naintindihan. Nagtanong naman si Dandan kung nakita na ba ni Joe Fan ang magandang mukha ng kanilang sect leader.
Naiinis na sinabi naman ni Joe Fan na huwag siyang tatawagin na husband ni Dandan, sinagot rin niya ito na 2 beses niyang nakita ang mukha ni Chuchu. Nang marinig ito ay nasabi naman ni Dandan na tama nga ang hinala nila. Pinaliwanag rin niya na ang disciple ng kanilang pamilya ay hindi maaaring mag-asawa maliban na lang kung may isang lalaki ang nakakita ng kanilang mukha. Kung mangyari ito ay 2 lamang ang pagpipilian nila. Kailangan nilang patayin ang lalaki na ito na nakakita ng kanilang mukha o kailangan ni Chuchu na iwanan ang pagiging sect leader at pakasalan ng lalaki na ito. Kaya dahil buhay pa rin si Joe Fan, ibig sabihin lamang nito ay pinili siya ng kanilang sect leader bilang asawa niya. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ito. Nasabi rin niya na ito pala ang dahilan kung bakit umiyak si Chuchu noon nang makita niya ang mukha nito. Nagsaad naman si Dandan kung hindi talaga naniniwala si Joe Fan sa kanya. Maaari nilang tingnan ang laman ng singsing na binigay ni Chuchu upang makita nila ang patunay na naging mag-asawa nga silang dalawa. Agad naman na nilabas ni Dandan ang laman ng singsing na ito. Natuwa naman si Joe Fan nang makita niya ang body roots sa mga laman ng singsing na ito. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya inaasahan na makukuha niya ng walang kahirap-hirap ang kanyang pakay. Namula naman ang mukha ni Dandan at kanyang sinabi na ang body roots na ito ay ang dowry na binibigay ng kanilang sect leader sa kanya. Kaya kapag tinanggap niya ito ay ibig sabihin lamang nito na tinatanggap na rin ni Joe Fan na asawa si Dandan. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at napansin rin niya ang isang kahoy na kasama sa mga laman ng singsing. Nang tingnan niya ang nakasulat sa kahoy na ito ay nagulat na lamang siya nang makita niya ang pangalan ni Chuchu dito. Bigla namang sinabi ni Dandan na ayon sa narinig niya sa mga Tower Master, balak ng mga ito na patayin si Elder Yan bukas kahit maging kapalit man ito ay ang buhay nila. Nagalit naman si Joe Fan dahil hindi man lang niya nalaman ang bagay na ito. Nasabi rin niya na talagang tanga ang mga babae na ito dahil isang mahina lamang ang Elder Yan na ito, kaya mamamatay lamang sila sa walang kwentang dahilan. Ngunit napagtanto rin ng ating bida na kahit nasa kanya na ang kanyang layunin, hindi niya maaaring hayaan na lang ito. Kaya agad na siyang umalis upang bumalik sa Huayo Tower. Sinabi rin niya na hindi niya hahayaang magkaroon siya ng utang na loob sa mga ito.